Tahimik na umalis ang asawa nang matuklasan ang pagtataksil ng kanyang mister sa babaeng buntis. Pagkalipas ng 3 taon, napilitang lumuhod at humingi ng tawad ang masamang asawa sa kanya. Maaari pa bang maibalik ang dating pag-ibig o huli na ang lahat? Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkalooban mo ng buong tiwala, ang taong inakala mong salamin ng iyong kaluluwa, ang siya palang walang awang babasag nito sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Elara. Sa isang gabi na babago sa kanyang buhay magpakailanman, ang hangin sa loob ng kanyang condo unit sa Bonifacio Global City ay puno ng pananabik. Para kay Elara Santos, hindi ito isang ordinaryong gabi. Ito ang kanyang ika-28 kaarawan at higit sa lahat, ito ang gabi na pinakahihintay niya sa loob ng 5 taon. Nakatayo siya sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Suot niya ang isang simpleng seda na bestida, kulay rosas na tila humahalik sa kanyang balat. Isang regalo mula kay Marco noong nakaraang anibersaryo nila. Bahagya niyang hinaplos ang tela at isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 5 taon. 5 taon ng pagmamahalan, pangarap, at mga pangakong binuo nilang dalawa ni Marco Gonzales. Malapit na, bulong niya sa sarili, habang ang puso niya ay tila nakikipagkarera sa bawat segundong lumilipas. Alam niya, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang mga palihim ng ngiti ni Marco sa mga nakaraang linggo, ang mga pahiwatig nito tungkol sa isang bagong simula, at ang pag-aayos ng isang espesyal na hapunan sa isang mamahaling restaurant kung saan naroon ang lahat ng kanilang malalapit na kaibigan. Lahat ng senyales ay naroon. Ito na ang gabing iyon. Muling sumilip si Elara sa maliit na kahon ng alahas sa kanyang tokador. Doon nakatago ang isang larawan mula sa isang magazine. Isang engagement ring na may isang perpektong brilyante. Simple ngunit elegante. Minsan, habang namamasyal sila, itinuro niya ito kay Marco. Hindi siya nagsalita, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay sapat na. Ngumiti lang si Marco noon, ang ngiting nagsasabing, alam ko na. Sa pag-iisip pa lang na baka mamayang gabi, ay maisusuot na niya ang singsing na iyon. Isang mainit na kilig ang gumapang sa buong katawanan niya. Ito na ang katuparan ng lahat. Ang pag-aasawa kay Marco, ang pagbuo ng sarili nilang pamilya. Iyon ang tanging gusto niya. Iyon ang tanging kailangan niya. Nang tumunog ang kanyang telepono, agad niya itong sinagot. Inaasahang si Marco na yon. Ella, malapit na kami. Nasaan ka na? Boses yon ni Maya, ang kanyang matalik na kaibigan. Pababa na! Excited na ako masyado. Tumawa si Elara, isang tawang puno ng purong kaligayahan. Kami rin. Excited na kaming marinig ang malaking balita. Tukso ni Maya. Siguraduhin mong nakahanda na ang oo mo, ha? Sira! Sagot ni Elara, pero namula ang kanyang mga pisngi. Sige na, bababa na ako. See you! Huminga siya ng malalim sa huling pagkakataon. Tiningnan ang kanyang sarili sa salamin at ngumiti. Handa na siya. Handa na siyang simulan ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang ambience sa restaurant ay perpekto. Mahinang tugtog ng biolin, mga nagkikislapang ilaw mula sa mga chandelier, at ang masayang tawanan ng kanilang mga kaibigan na pumupuno sa pribadong silid na inireserba ni Marco. Pagdating ni Elara, sinalubong siya ng mga yakap at pagbati. Ngunit ang hinahanap ng kanyang mga mata ay iisa lang. Nakita niya si Marco sa isang sulok, kausap ang ilang kaibigan.
Guwapo ito gaya ng dati sa suot nitong navy blue suit. Ngunit may kakaiba. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Marco. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tila may isang anino ng pagkabalisa na dumaraan doon. Happy birthday, mahal! Bati ni Marco nang lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Ang halik nito ay mabilis at tila walang init. Salamat! Sagot ni Elara. Sinusubukang iwaksi ang maliit na pagtatakang sumibol sa kanyang isip. Okay ka lang? Parang wala ka sa sarili mo. Pagod lang siguro sa trabaho. Mabilis na sagot ni Marco. Sabay hawak sa kamay niya. Huwag mo akong intindihin. This night is all about you. Sinubukan ni Elara na maniwala. Baka ninenervyos lang talaga ito sa gagawin nitong pag-propose. Naisip niya. Kaya naman, hinayaan na lang niya. Ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, napansin niyang palihim na tinitingnan ni Marco ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali at ang kanyang noo ay laging nakakunot kapag iniisip niyang walang nakatingin. Ang bawat minuto na lumilipas ay nagpapabigat sa dibdib ni Elara. Ang pananabik na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. At doon, sa gitna ng masayang kwentuhan, isang figura ang biglang lumitaw sa may pintuan ng kanilang pribadong silid. Isang babaeng hindi imbitado, isang babaeng kilalang kilala ni Elara. Si Isabel Reyes, ang dati niyang kaklase na palaging may anino ng inggit sa mga mata sa tuwing titingin sa kanya. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon at sa kanyang muka ay may isang mapanuksong ngiti. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ay napako kay Isabel na dahan-dahang naglakad papalapit sa kanilang lamesa. Ngunit hindi kay Elara siya nakatingin, kundi kay Marco. At sa isang iglap, nakita ni Elara ang pagkagulat at takot sa mukha ng lalaking mahal niya. Isabel, anong ginagawa mo dito? Ang nanginginig na tanong ni Marco. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, lumapit ito sa tabi ni Elara. Ang matamis na ngiti nito ay puno ng lason. Ibinaba nito ang tingin sa mga mata ni Elara, isang tinging puno ng pagtatagumpay. Happy birthday, Elara! Sabi nito sa isang boses na malambing ngunit nakakakilabot. At pagkatapos, itinaas nito ang kanyang kaliwang kamay. Ipinapakita ito sa lahat. Ang mundo ni Elara ay biglang tumigil sa pag-ikot. Doon, sa palasingsingan ni Isabel, nakasuot ang singsing mula sa magazine. Ang singsing na pinapangarap niya. Ang bawat detalye, ang pagkakaukit, ang kislap ng brilyante. Iyon iyon. Hindi siya makahinga. Ang ingay ng paligid ay nawala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang ulo. Pasensya na ha, bulong ni Isabel, sapat lang para marinig ni Elara. Ang mga salita ay tila mga patalim na tumusok sa kanyang puso. Nauna ako. Bago pa man makapagproseso si Elara sa kanyang nakita, may isa pang kinuha si Isabel mula sa kanyang maliit na clutch bag, isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilapag sa mesa. Sa harap mismo ni Elara, isang resulta ng ultrasound. May maliit na imahe sa gitna nito at sa itaas ay nakasulat ang pangalan, Isabel Reyes. At para hindi mo isiping nagbibiro lang ako, dagdag ni Isabel, ang kanyang boses ay malinaw na at matatag para marinig ng lahat. Marco and I, we're having a baby. Ang mga salitang yon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Ang hininga ni Elara ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa papel, patungo sa singsing at sa wakas, sa mukha ni Marco. Si Marco ay nakatayo roon, maputlang maputla, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang katahimikan
ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Ang kanyang duwag na pag-iwas ng tingin ang siyang tuluyang bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Elera. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig at ang tanging tunog na lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang perpektong pangarap. Lahat ay naging abo sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin kay Marco, ang lalaking binigyan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At sa gitna ng kanyang nawasak na mundo, isang salita lang ang nagawa niyang ibulong. Bakit? Walang salitang namutawi sa pagitan nina Elera at Maya habang binabagtas nila ang daan pauwi mula sa restauran. Hindi kailangan. Ang bigat ng katahimikan sa loob ng sasakyan ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng sakit, lahat ng pagkawasak. Si Maya ang nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang si Elara ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang paningin na parang mga naglalabong patak ng luha. Pagdating sa kanyang condo unit, si Maya ang nag-alalay sa kanya papasok na parang isang babasaging figura si Elera na anumang oras ay maaaring madurog. Iniwan siya nito sa sofa, nagtimpla ng mainit na tsaa na alam niyang hindi iinumin ni Elara at niyakap siya ng mahigpit. "Dito lang ako, Ella. Hindi kita iiwan," bulong ni Maya bago umupo sa isang silya sa di kalayuan, nagbibigay ng espasyo ngunit hindi nagpapabaya. Ngunit si Elara ay wala sa kasalukuyan. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa eksena kanina. Ang ngiti ni Isabel, ang kislap ng singsing sa daliri nito, ang itsura ng takot at pagkakasala sa mukha ni Marco. Ang bawat detalye ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. 1 oras, 2 oras. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahihinang hikbi na kumakawala mula kay Elara. Hanggang sa isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanilang dalawa sa pagkakatulala. Nagkatinginan sila ni Maya. Alam nila pareho kung sino iyon. "Huwag mong bubuksan," mariing sabi ni Maya. Ngunit umiling si Elera. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay tila isang malaking pagsubok. "Kailangan ko," sabi niya sa isang basag na boses. "Kailangan kong marinig mula sa kanya." Pinagbuksan niya ng pinto at doon nakatayo si Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Ella, please, mag-usap tayo," pakiusap niya. Sinusubukang pumasok. Hinarangan ni Elara ang daan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ngayon ay malamig na parang yelo. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ito ng isang bagong damdamin. Galit, isang dalisay, at nag-aapoy na galit. "Mag-usap?" tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may talim. "Tingin mo meron pa ba tayong dapat pag-usapan, Marco?" "Hayaan mo akong magpaliwanag," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko sinasadya. Nagkamali ako, Ella. Lasing lang kami noon ni Isabel. Isang pagkakamali lang." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Elara. "Isang pagkakamali?" Ang singsing, Marco. Ang singsing na pangarap ko na nasa daliri niya ngayon. Pagkakamali rin ba yon? Ang pagbubuntis niya, pagkakamali rin ba? "Hindi ko alam ang tungkol sa singsing. Kinuha niya lang yon." Depensa ni Marco, isang napakahinang depensa. At ang tungkol sa bata, nabigla rin ako. "Ella, maniwala ka sa akin." Lumapit si Elara, isang hakbang na puno ng panganib. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata, hinahanap ang kahit katiting na katotohanan. "Huling tanong, Marco.
At gusto kong sagutin mo ako ng tapat, kahit ngayon lang sa buong buhay mo. Huminga siya ng malalim. Gaano na katagal? Ang katahimikan ni Marco ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Nakita ni Elara ang pag-iwas niya ng tingin, ang pagkagat niya sa kanyang labi. At sa sandaling iyon, alam na niya. 6 na buwan. Halos pabulong na pag-amin ni Marco. 6 na buwan. Habang si Elara ay masayang nagpaplano ng kanilang kinabukasan, habang pinipili niya ang kulay ng kurtina para sa bahay na pangarap nila, habang binibilang niya ang mga araw para sa gabing ito, sa loob ng 6 na buwan, si Marco ay may ibang mundo, may ibang buhay, may ibang babae. Ang huling hibla ng pagpipigil sa puso ni Elara ay naputol. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. 6 na buwan. Ulit ni Elara, ang bawat salita ay puno ng kamandag. At sa 6 na buwan na yon, hinayaan mo akong mangarap. Hinayaan mo akong magmukhang tanga. Umalis ka na. Ella, parang awa mo na. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya, at sa pagkakataong ito, ang lahat ng pinigilang sakit at galit ay bumuhos. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kayo ni Isabel, magsama kayo. Lumayas ka sa buhay ko. Itinulak niya si Marco palabas at walang awang isinara ang pinto sa mukha nito. Narinig niya ang pagkatok at pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ngunit isinandal niya lang ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, tinatakpan ng kanyang mga tainga. Nang tumigil ang mga katok, doon na siya tuluyang bumigay. Humagulgol siya ng humagulgol, isang iyak na nagmumula sa wasak na kaluluwa. Niyakap siya ni Maya, hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. Nang gabing iyon, umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Umiyak siya para sa 5 taon na nasayang, para sa mga pangarap na naging abo, at para sa babaeng inakala niyang kilala ang lalaking minamahal niya. Nang mag-umaga, ang pamamaga sa kanyang mga mata ay katumbas ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit wala na ang mga luha. Ang natira na lang ay isang malamig at basag na pakiramdam. Dahan-dahan siyang tumayo at nilibot ng tingin ang kanyang condo unit. Ang bawat sulok ay isang paalala. Ang malaking larawan nilang dalawa na nakasabit sa sala, nakangiti at masaya sa isang beach sa Palawan. Ang coffee mug na may nakasulat na Mr. Gonzales sa tabi ng kanyang future Mrs. Gonzales. Ang mga libro, mga regalo, mga munting alaala. Lahat ay kasinungalingan. Isang biglaang enerhiya ang bumalot sa kanya. Pumasok siya sa kwarto at kumuha ng isang malaking karton na kahon. Isa-isa, walang emosyon, tinanggal niya ang kanilang larawan sa pader. Inilagay niya ito sa kahon kasama ang mga mug, ang mga picture frame sa side table, ang lahat ng bagay na may bahid ng alaala ni Marco. Dinala niya ang kahon sa bodega ng unit at isinara ito. Hindi niya ito tiningnan muli. Pagbalik niya sa sala, pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang hangin. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Napaupo siya sa harap ng kanyang laptop, hindi alam kung ano ang gagawin. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang kanyang email. At doon, sa gitna ng mga spam at work-related messages, may isang lumang email. Isang email mula pa noong nakaraang taon. Ang subject, Invitation, Advanced Marketing Specialist Training, Vancouver, Canada. Ito ang oportunidad na tinanggihan niya noon. Isang 3 taong training program sa kanilang head office sa Canada. Isang malaking hakbang para sa kanyang career. Pero tinanggihan niya. Bakit? Dahil ayaw niyang iwan si Marco. Dahil sinabi ni Marco na, dito na natin buuin ang pangarap natin, hindi mo kailangang umalis. Mapait siyang napangiti. Ang ironiya ay halos nakakatawa. Tinitigan niya ang email. Ang link para sa reconsideration appeal ay naroon pa rin. Sabi doon, bukas pa ang posisyon hanggang sa katapusan ng linggo.
Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideya na parehong nakakatakot at nagbibigay ng pag-asa. Ang pag-alis, ang pagtakas, ang pagsisimula muli. Ang daliri niya ay nag-hover sa ibabaw ng mouse. Nag-alinlangan siya. Kaya niya ba? Ang iwan ang lahat? Pagkatapos, tumingin siya sa salamin sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang babaeng may namamagang mata, basag na puso, at nawawalang kaluluwa. Ayaw niyang maging ang babaeng ito. Hindi siya ito. Sa isang iglap ng matinding determinasyon, ibinalik niya ang tingin sa screen. Huminga siya ng malalim at nag-click. Your appeal has been submitted. Please wait for a confirmation within 24 hours. Isang pakiramdam ng kalayaan ang biglang bumuhos sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng halos 24 na oras, nakahinga siya ng maluwag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Maya. Maya, aalis ako, sabi niya. Ang boses ay hindi na basag, kundi buo at desidido. Tinatanggap ko ang training sa Canada. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. At pagkatapos ay ang boses ng suporta mula sa kanyang kaibigan. Iyon ang pinakamagandang narinig ko buong araw. Susuportahan kita, Ella, anuman ang mangyari. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang mga contact. Hinanap niya ang pangalan ni Marco. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay pinindot ang block this caller. Binuksan niya ang kanyang messaging app at nag-type ng isang maikling mensahe. Walang emosyon, walang paliwanag. Isang simpleng katotohanan. Tapos na tayo. Aalis ako. Sinend niya ito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, natanggap ni Marco ang text message. Ang kanyang puso ay biglang kinabahan. Agad siyang tumawag, ngunit isang paulit-ulit na tunog lang ang kanyang narinig. Hindi na ito makatawag. Sinubukan niya ulit at ulit. Ngunit wala. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Doon niya napagtanto. Hindi lang isang relasyon ang winakasan ni Elara. Isinara na nito ang buong kabanata ng kanilang buhay. At siya, sa kanyang karuwagan at kataksilan, ay tuluyan ng naiwan sa labas paghahap. Ang sumunod na 2 linggo ay lumipas na parang isang malabong panaginip para kay Elara. Ang kumpirmasyon mula sa kanilang head office sa Vancouver ay dumating wala pang 24 na oras matapos niyang isumite ang kanyang apela. Mula noon, ang kanyang mga araw ay napuno ng mga dapat gawin. Pag-ayos ng visa, pag-aasikaso ng kanyang resignation sa trabaho, at ang pinakamabigat sa lahat, ang pag-empake ng buhay na iiwan niya. Ginawa niya ang lahat ng may halos mekanikal na kilos. Ang bawat damit na tinutupi, bawat aklat na inilalagay sa kahon, ay ginagawa niya ng walang emosyon. Ito ang tanging paraan para malampasan niya ang bawat araw, ang isara ang kanyang puso, at hayaan na lang ang kanyang isip at mga kamay ang gumalaw. Itinuring niyang ang bawat kahon na naisasara ay isang piraso ng kanyang nakaraan na itinatabi na niya magpakailanman. Ang mga tawag at text mula sa mga kaibigan ni Marco at maging mula sa pamilya nito ay hindi niya pinansin. Nagpalit siya ng numero ng telepono. Tanging si Maya at ang kanyang pamilya lang ang nakakaalam ng bago. Hindi siya nagpaalam kanino man. Gusto niyang umalis ng tahimik na parang isang multo na naglalaho sa dilim. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, tinulungan siya ni Maya. Sigurado ka ba talaga dito, Ella? Tanong ni Maya habang iniaabot ang isang tumpok ng mga damit. Hindi mo man lang ba sila haharapin? Tumingin si Elara sa labas ng bintana, sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Para saan pa, May? Anong sasabihin ko? Anong sasabihin nila? Ang katahimikan na lang ang tanging paraan para maprotektahan ko ang natitira pa sa akin. Naintindihan ni Maya. Sa ilalim ng ipinapakitang katatagan ni Elara, alam niyang naroon pa rin ang isang pusong basag na basag. Ang pinakamahirap na bahagi
ay ang pag-alis sa kanyang condo unit. Bago niya ibigay ang mga susi, nilibot niya ito sa huling pagkakataon. Ang mga pader na dati puno ng mga larawan ay blangko na ngayon. Ang mga espasyong dati puno ng tawanan at mga pangarap ay napalitan ng alingaw-ngaw ng kawalan. Dito niya binuo ang kanyang hinaharap kasama si Marco. At dito rin ito gumuho. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo at tuluyan ng tumalikod. Samantala, sa isang bagong apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, ang buhay ni Marco at Isabel ay nagsisimula sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan at pilit na kaligayahan. Si Isabel ang pumili ng apartment, isang mas maliit at hindi kasing ganda ng kondo ni Elara. Ngunit pinilit niyang palamutian ito ng mga mamahaling gamit na para bang ang mga material na bagay ay kayang punan ang mga puwang sa kanilang relasyon. "Hindi mo ba gusto, mahal?" tanong ni Isabel isang gabi, habang nakatayo sila sa gitna ng kanilang sala. "Tingnan mo, pinalitan ko na yung sofa. Mas moderno ito, di ba?" Tumingin lang si Marco sa paligid. Ang lahat ay bago, ngunit ang pakiramdam ay banyaga. Walang init, walang buhay. "Maganda!" tipid niyang sagot bago bumalik sa panunood ng TV. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay bahagyang nawala, napalitan ng inis. Gabi-gabi na lang silang ganito. Uuwi si Marco mula sa trabaho, tahimik na kakain, at pagkatapos ay haharap sa TV o sa kanyang laptop na parang iniiwasan ng anumang uri ng pag-uusap. "Marco, ano bang problema?" Hindi na nakatiis si Isabel. "Nandito na ako. Tayo na. Hindi ka pa ba masaya? Ito naman ang gusto mo, di ba?" Doon napuno si Marco. Ibinagsak niya ang remote control sa mesa. "Ang gusto ko? Isabel, kailan mo ba ako tinanong kung ano talaga ang gusto ko? Dumating ka na lang bigla sa buhay ko, sa birthday ni Ella, at sinira mo ang lahat." "Sinira ko? O baka naman iniligtas kita?" Ganting sigaw ni Isabel. "Marco, aminin mo na kasi. Matagal ka nang hindi masaya sa kanya. Nagsasawa ka na. Ako ang nagbigay sa'yo ng dahilan para kumawala." "Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko," sigaw ni Marco pabalik. "Mahal ko si Elara." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Isabel na parang isang sampal. "Mahal mo? Pero ako ang nandito. Ako ang nagdadalang tao sa anak mo." Ang pagtatalo ay nauwi sa isang mahabang katahimikan. Si Marco ay napasabunot na lang sa kanyang buhok, puno ng pagsisisi, habang si Isabel ay tahimik na umiiyak sa isang sulok, mga luha ng galit at frustrasyon. Ito ang kanilang paraiso, isang hawlang gawa sa obligasyon at sama ng loob. Dumating ang araw ng pag-alis ni Elara. Ang araw ay maulap, na tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Tanging si Maya lang ang naghatid sa kanya sa airport. Walang mahabang despedida, walang mga dramang naganap. Habang naglalakad sila papasok sa departure area, niyakap ni Elara ang kanyang kaibigan. Ito na marahil ang pinakamahirap na paalam. "Mag-iingat ka doon, ha?" sabi ni Maya na may namumuong luha sa mga mata. "Tawagan mo ako palagi. Huwag kang mag-alala sa mga bagay dito. Just heal yourself, okay?" Tumango si Elara. "Salamat sa lahat, May. Utang ko sa iyo ang buhay ko." "Walang utang na loob," sagot ni Maya. "Basta pagbalik mo, gusto kong makita yung Elara na kilala ko. Matapang, matalino, at buo ulit." "Pangako," bulong ni Elara. Naghiwalay sila ng yakap. Sa huling pagkakataon, lumingon si Elara kay Maya at ngumiti. Isang maliit, malungkot, ngunit tapat na ng ngiti. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad patungo sa immigration, hila-hila ang kanyang maleta na naglalaman ng mga piraso ng kanyang lumang buhay at ang pag-asa para sa isang bago. Nang makaupo na siya sa loob ng eroplano, dumungaw siya sa bintana.
Nakita niya ang pamilyar na tanawin ng Manila, ang gusali, kung saan siya nagtrabaho, ang mga kalsadang madalas nilang daanan ni Marco, ang syudad na naging saksi sa kanyang pag-ibig at pagkabigo. Nang magsimulang umandar ang eroplano sa runway, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng purong kalungkutan. Mayroon itong bahid ng kaluwagan, isang pagtanggap. Habang unti-unting umaangat ang eroplano sa himpapawid, palayo sa lupang minsan niyang tinawag na tahanan, pumikit si Elara. Hinayaan niyang dalhin siya ng eroplano palayo, hindi lang sa ibang bansa, kundi palayo sa sakit, palayo sa nakaraan. Bulong niya sa hangin, sa sarili niya lang, isang huling paalam. Paalam, Marco. Paalam sa dati kong ako. Ang eroplano ay tuluyan ng bumaon sa mga ulap, nag-iiwan ng lahat sa ibaba. Ito ang simula. Ang tunay na simula ng kanyang bagong kabanata. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Elara ang Pilipinas. Ang sakit ay hindi naman tuluyang nawala. Ito'y naging isang pilat na lamang, isang permanenteng paalala ng isang digmaang kanyang nilabanan at pinagtagumpayan. Hindi na ito humahapdi sa bawat paggising. Hindi na ito ang unang bumabati sa kanya sa umaga at huling nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ang Vancouver ay naging kanyang kanlungan. Ang malamig at malinis na hangin, ang mga nagtataasang puno ng pino, ang payapang tanawin ng mga kabundukan. Lahat ay kabaligtaran ng magulo at maalinsangang syudad na kanyang iniwan. Dito, walang mga pamilyar na mukha na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Walang mga lugar na puno ng mga alaalang nais niyang ang ibaon sa limot. Dito, siya ay si Elara lang. Hindi ang kawawang Elara, hindi ang babaeng niloko. Siya si Elara Santos, ang mahusay na marketing specialist mula sa Pilipinas na unti-unting gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ang kanyang naging takbuhan ay ang trabaho. Ibuhos niya dito ang lahat ng kanyang oras, lahat ng kanyang talino, lahat ng kanyang pagnanais na patunayan ang isang bagay, hindi sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang mga ideya ay naging mas matapang. Ang kanyang mga presentasyon ay naging mas kahanga-hanga. Ang dating Elara na laging naghihintay ng apruba ni Marco ay napalitan ng isang babaeng may tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga araw na wala siyang pasok, pinilit niyang tuklasin ang syudad ng mag-isa. Naglalakad siya sa kahabaan ng seawall sa Stanley Park, nanonood sa mga barkong dumadaan. Nagbabasa siya ng libro sa mga maliliit na coffee shop sa Gastown, habang pinagmamasdan ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Sa una, ang kalungkutan ay palagi niyang kasama. Ngunit unti-unti, ang kalungkutan ay napalitan ng kapayapaan. Natutunan niyang maging masaya sa sarili niyang kumpanya. At paminsan-minsan, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, nahuhuli niya ang kanyang sarili na napapangiti. Isang maliit at totoong ngiti na nagmumula sa loob. Sa opisina, nakilala niya si Liam De Leon. Isa siyang senior project manager, isang Filipino-Canadian na lumaki sa Vancouver. Sa unang tingin, si Liam ay seryoso at mahirap basahin. Bihira itong magsalita sa mga meeting maliban na lang kung kinakailangan. Ngunit sa tuwing magsasalita ito, ang lahat ay nakikinig. Ang kanyang mga ideya ay laging matalino. Ang kanyang mga solusyon ay laging praktikal. Nagsimula silang magkasama sa isang malaking proyekto para sa isang bagong kliyente. Ito ang pinakamalaking account na hahawakan ni Elara mula nang dumating siya. Sa una, kinakabahan siya, ngunit ang kalmadong presensya ni Liam ay nakatulong para mapanatag siya. "Your initial concept is strong, Elara," sabi ni Liam isang araw habang tinitingnan nila ang mga draft sa conference room. "But we can push it further. What if we integrate a community-based approach instead of just focusing on digital ads?" Habang ipinapaliwanag ni Liam ang kanyang ideya, hindi napigilan ni Elara na humanga.
Nakita niya ang passion sa mga mata nito, isang tahimik ngunit matinding pagnanais na gumawa ng isang bagay na may katuturan. Ito ay isang uri ng kumpiyansa na hindi nagyayabang, kundi nag-aanyaya ng respeto. Wala sa kanilang mga pag-uusap ang personal na bagay. Ang lahat ay tungkol sa trabaho. Ngunit napapansin ni Elara ang mga maliliit na bagay. Napapansin niyang palagi siyang tinitimplahan ni Liam ng kape kapag nakikita nitong napupuyat na siya nang hindi nagtatanong. Napapansin niyang ito ang laging unang nag-email ng good job, team, pagkatapos ng isang matagumpay na presentasyon. Isang gabi, malalim na ang gabi, at silang dalawa na lang ang naiwan sa kanilang palapag. Kailangan nilang tapusin ang final proposal para sa kliyente kinabukasan. Ang utak ni Elara ay pagod na at tila ayaw nang gumana. Napasandal siya sa kanyang upuan at napapikit. Minamasahe ang kanyang sentido. Narinig niya ang mahinang tunog ng paglapit. Pagdilat niya, nakita niya si Liam na may dalang 2 tasa. Inilapag nito ang isa sa kanyang lamesa. "Mainit na kape," sabi nito sa mahinang boses. "Figured you could use this." Tumingin si Elara sa tasa, pagkatapos ay sa kanya. "Salamat, Liam. Hindi mo na kailangang gawin to. Trabaho ko rin naman to," sagot nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang bahagyang ngiti sa mga labi nito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin ng ngiti. Besides, hindi mananalo ang team kung isa sa atin ang susuko. Hindi na ito nagsalita pa. Bumalik ito sa kanyang lamesa na nasa tapat lang ng lamesa ni Elara at tahimik na nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Walang tanong kung pagod na ba siya. Walang tanong tungkol sa kanyang personal na buhay. Nandoon lang ito, isang tahimik na presensya, isang kasamang hindi nanghihimasok. Habang humihigop si Elara sa mainit na kape, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, nasanay siya sa pag-ibig ni Marco. Isang pag-ibig na parang apoy, mabilis magliyab, nakakasilaw, ngunit sa huli ay nanunupok at nag-iiwan ng abo. Ito, ang kilos ni Liam, ay iba. Ito ay parang isang mahinahon at tuloy-tuloy na init. Hindi nakakapasong, ngunit nagbibigay ginhawa. Nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Natapos nila ang proposal ng pasado hating gabi. Sabay silang lumabas ng gusali. Ang hangin ng gabi ay malamig. "Salamat ulit sa kape, Liam, at sa tulong," sabi ni Elara habang papunta sila sa parking lot. "Walang anuman," sagot nito. "You did most of the work. Magaling ka, Elara." Ang simpleng papuri na yon ay tumagos sa puso ni Elara. Galing kay Liam na hindi pala salita. Ang mga salita ay may bigat, may katapatan. Nang makarating sila sa tapat ng kotse ni Elara, huminto si Liam. Nag-alinlangan ito sandali, na tila may gustong sabihin. May gagawin ka ba sa Sabado?" Tanong nito, medyo nag-aalangan. Nagulat si Elara. Ito ang unang pagkakataong tinanong siya nito ng isang bagay na hindi konektado sa trabaho. "Wala naman, siguro. Maglalaba, mamamalengke, mga ganoong bagay. Bakit?" Huminga ng malalim si Liam. "Naisip ko lang kung gusto mong sumubok ng isang napakasarap na Vietnamese pho. May alam akong lugar sa may Kingsway." Tumingin ito sa kanya ng diretsyo at ang tingin nito ay seryoso ngunit magalang. Hindi bilang magkatrabaho, bilang 2 Pilipinong malayo sa kanilang bayan na parehong mahilig sa mainit na sabaw. Ang alok ay simple at walang malisya. Ngunit para kay Elara, ito'y isang malaking hakbang, isang pinto na matagal na niyang isinara. Tinitigan niya si Liam, ang kalmado nitong mukha, ang tapat nitong mga mata. Walang pilit, walang agenda, at sa kanyang sariling pagkagulat, naramdaman niyang muli ang pagsilay ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang tunay at hindi pilit na nangiti. "Sige," sagot niya.
At ang salitang iyon ay parang isang ibon na pinalaya mula sa hawla. Gusto ko yan. Habang si Elara ay tahimik na binubuo ang kanyang sarili, sa kabilang panig ng mundo, ang paraiso naman ni Marco Gonzales sa Pilipinas ay unti-unting nagpapakita ng mga lamat. Sa simula, sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na tama ang kanyang naging desisyon o mas tamang sabihin, ang desisyong ipinilit sa kanya. Sinubukan niyang maging masaya. Si Isabel, sa kabila ng lahat, ay ginawa ang lahat para maging perpekto ang kanilang pagsasama. Ngunit ang kanyang lahat ay nakasentro sa mga bagay na mababaw. Ang kanilang apartment ay laging puno ng mga bagong gamit. Ang kanilang mga social media account ay laging may mga larawan ng kanilang masayang relasyon. At ang bawat kilos niya ay tila isang palabas para sa publiko. Isang patunay na hindi siya nagkamali sa pagpili kay Marco. Ngunit kapag ang mga pinto ay nagsara at ang mga kamera ay nawala, ang katotohanan ay lumalabas. Marco, nakita mo ba yung bagong labas na bag ni Chanel? Tanong ni Isabel isang gabi habang naghahapunan sila. Ang kanilang pagkain ay in-order lang online, gaya ng dati. Bihira na silang magluto. Bagay na bagay sa akin. Perfect para sa baby shower ni Trisha sa susunod na linggo. Tumingin si Marco mula sa kanyang plato. Bel, kakabili mo lang ng bag noong nakaraang buwan at hindi biro ang presyo niyan. Nawala ang ngiti ni Isabel. So, anong gusto mong palabasin? Na magastos ako? Marco, kailangan kong maging presentable. Mga asawa ng kliyente mo ang makakasama ko doon. Para rin to sa'yo, sa imahe mo. Ang imahe ko ay hindi nakasalalay sa kung gaano kamahal ang bag mo, sagot ni Marco. Isang pamilyar na pagod ang gumapang sa kanyang boses. Mayroon tayong mas importanteng gastusin. Malapit ka ng manganak. Kailangan nating mag-ipon para sa bata. Ang bata, palagi na lang ang bata. Tumaas ang boses ni Isabel. Marco, kaya nga ako nagpapakahirap maging maganda at presentable para isipin ng mga tao na masaya tayo, na maayos ang lahat. Hindi mo ba naiintindihan yon? Hindi na sumagot si Marco. Ito ang kanilang paulit-ulit na argumento. Ang pera ay nagiging isang malaking issue. Ang kanyang posisyon sa kumpanya ay hindi na kasing tatag ng dati. Mula nang umalis si Elara, na dati isa sa kanilang pinakamahuhusay na strategist, ang kanilang team ay nahihirapang makakuha ng malalaking kliyente. Ang pressure ay ramdam na ramdam ni Marco at ang walang katapusang paggasta ni Isabel ay lalo lang nagpapabigat dito. Ang anino ni Elara ay palaging naroon kahit hindi nila binabanggit ang pangalan nito. Isang gabi, habang nanonood sila ng isang lumang pelikula, isang pelikulang minsan na nilang pinanood ni Elara, nadulas ang dila ni Marco. Naaalala ko, tawang-tawa si Ella sa eksenang yan, sabi niya nang hindi nag-iisip. Agad siyang napahinto nang makita ang matalim na tingin ni Isabel. Talaga? Sarkastikong tanong nito. Bakit, Marco? Hanggang ngayon ba, siya pa rin ang naiisip mo? Kahit ako na ang kasama mo? Kahit dinadala ko na ang anak mo sa sinapupunan ko? Bel, hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag ka nang magpaliwanag. Sigaw ni Isabel, sabay tayo at walk out papunta sa kanilang silid. Kung gusto mo, balikan mo siya. Tingnan natin kung tatanggapin ka pa niya. Ang mga gabing tulad nito ay naging pangkaraniwan. Ang kanilang apartment, na dapat sana'y isang tahanan, ay naging isang battlefield ng mga non-trigger na salita at mga akusasyong walang basihan. Nang isilang ni Isabel ang kanilang anak, isang lalaki, umasa si Marco na magbabago ang lahat. Umasa siyang ang maliit na sanggol na iyon ang magiging tulay na muling magdurugtong sa kanila. Pinangalanan nila itong Miguel. Ngunit ang pagdating ni Miguel ay lalo lang nagpalala sa mga lamat. Ang mga gabing walang tulog,
Ang walang tigil na pag-iyak ng sanggol at ang postpartum depression ni Isabel ay naging isang nakakabaliw na kombinasyon. Si Isabel, na sanay sa atensyon, ay hindi matanggap na ang mundo niya ngayon ay umiikot na lang sa pag-aalaga ng isang sanggol. Isang gabi, umuwi si Marco na pagod mula sa trabaho. Sinalubong siya ng malakas na iyak ni Miguel at isang Isabel na mukhang hindi pa naliligo o nagsusuklay. Hindi ko na kaya, Marco. Bungad nito sa kanya. Kanina pa yak ng yak yan. Ayaw tumigil. Baka nababaliw na ako. Kinuha ni Marco si Miguel mula sa kuna at sinubukang patahanin. Naggatas na ba siya? Nagpalit ka na ba ng diaper? Oo naman. Ginawa ko na ang lahat. Pasigaw na sagot ni Isabel. Bakit hindi mo subukan? Tutal, ikaw naman ang ama. Ang dali-dali para sa'yo na umalis buong araw at iwan sa akin ang lahat ng ito. Ang mga salitang yon ay tumama kay Marco. Siya, na nagpapakapagod sa trabaho para suportahan sila, ay tila laging kulang, laging mali. Kinagabihan, nang sa wakas ay nakatulog na si Miguel at si Isabel ay nasa banyo, napaupo si Marco sa dilim ng kanilang sala. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang telepono. Sa isang sandali ng kahinaan, binuksan niya ang isang folder na matagal na niyang itinatago sa isang cloud storage. Isang folder na pinangalanan niyang noon. Doon, nakatago ang mga larawan nila ni Elara. Ang kanilang unang date, ang kanilang unang biyahe sa La Union, ang Pasko kasama ang kanyang pamilya. Sa bawat larawan nakita niya ang ngiti ni Elara. Isang ngiti na totoo, walang halong pagkukunwari. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng purong pagmamahal at tiwala. Mga bagay na hindi na niya nakikita ngayon. Isang larawan ang kanyang tinitigan. Kuha ito sa kanilang huling anibersaryo. Nakayakap siya mula sa likod ni Elara at pareho silang nakatingin sa kamera. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga pangarap. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Marco at tumama sa screen ng telepono. Ang pagsisisi ay isang halimaw na dahan-dahang kumakain sa kanya mula sa loob. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nakita siya ni Isabel. Ano yan? Matigas na tanong nito. Yes na. Lumapit ito at inagaw ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay nag-iba nang makita ang larawan sa screen. Ang sakit at galit ay nagsanib sa mga mata nito. Hanggang ngayon, bulong nito, nanginginig sa galit. Hanggang ngayon, Marco, kahit may anak na tayo, siya pa rin. Bel, ibalik mo iyan. Hindi na naituloy ni Marco ang kanyang sasabihin. Sa isang marahas na kilos, ibinato ni Isabel ang telepono sa pader. Ang screen ay nabasag at nagdilim. Kahit kailan, hindi mo siya makakalimutan. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng lason at pagkabigo. Pinili mo ako, Marco. Kaya dapat akong ako lang ang mamahalin mo. Naririnig mo ba ako? Ako lang. Nakatayo lang si Marco, nakatingin sa basag na telepono sa sahig. Ang larawan nila ni Elara ay nawala na, ngunit ang imahe nito ay malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, natulog si Marco sa sofa, sa gitna ng dilim, sa gitna ng katahimikan na binabasag lamang ng mahinang pag-iyak ng kanyang anak. Mula sa kabilang silid, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Ang paraisong ipinangako sa kanya ay isa palang impyerno. At siya, sa sarili niyang kagagawan, ang kusang pumasok dito. Ang tanghalian sa Vietnamese restaurant noong Sabado ay naging mas komportable kaysa sa inaasahan ni Elara. Nawala ang formalidad na laging namamagitan sa kanila sa opisina. Napag-usapan nila ang lahat ng bagay na walang kinalaman sa trabaho, mula sa kanilang paboritong pagkain noong bata, sa mga nakakatawang karanasan bilang isang Pilipino sa ibang bansa, hanggang sa mga librong huli nilang nabasa. Nalaman ni Elara na si Liam, sa kabila ng seryosong anyo nito, ay mayroong isang banayad
at nakakatawang personalidad. Nalaman din niyang pareho silang mahilig sa mga lumang OPM songs at sa maanghang na pagkain. Sa loob ng 2 oras na yon, nakalimutan ni Elara ang kanyang mga alalahanin. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang siya ay isang normal na tao lamang na nag-e-enjoy sa kumpanya ng isang kaibigan. Ang tanghaliang yon ay nasundan pa ng maraming iba pa. Minsan, kape pagkatapos ng trabaho. Minsan, sabay silang manonood ng sine kapag Biyernes ng gabi. Walang anumang pilitan. Ang lahat ay natural na dumadaloy. Hindi nila ito tinawag na dating. Ito ay 2 taong dahan-dahang nagiging komportable sa isa't at isa. Isang maaraw na hapon ng linggo, inaya ni Liam si Elara na maglakad-lakad sa Stanley Park. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng dagat at ng mga puno. Naglalakad sila sa tabi ng seawall, pinapanood ang mga taong nagbibisikleta at ang mga barkong naglalayag sa di kalayuan. Alam mo ba, pagsisimula ni Liam, noong unang taon ko dito, pagkatapos kong graduate sa college, dito ako laging tumatambay. Bakit? Tanong ni Elara habang pinapanood ang isang eroplanong dagat na lumilipad sa himpapawid. Pakiramdam ko kasi, napakalaki ng mundo. Sagot ni Liam, ang kanyang tingin ay nasa malayo. At sa laki ng mundo, ang mga problema ko ay nagiging napakaliit. Nakakatulong para magkaroon ng perspektibo. Mayroong isang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang boses na nakuha ang atensyon ni Elara. Tumingin siya kay Liam na ngayon ay seryosong nakatingin sa karagatan. Mukhang may malalim kang pinaghuhugutan, sabi ni Elara sa isang mahinang boses. Ngumiti si Liam, isang malungkot na ngiti. Lahat naman tayo siguro. Naupo sila sa isang bench na nakaharap sa dagat. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Nabanggit ko sa iyo noon na dito ako lumaki. Muling pagsasalita ni Liam. Pero hindi alam ng marami na bumalik ako sa Pilipinas para magtrabaho ng 5 taon. Doon ko nakilala si Sofia. Ito ang unang pagkakataong narinig ni Elara na nagbanggit si Liam ng pangalan ng isang babae. Nakinig lang siya. Hinahayaan itong magpatuloy sa sarili nitong bilis. She was a lawyer. Matalino, ambisyosa, maganda. Everything I thought I wanted. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa abot-tanaw. We were engaged. Plano na ang lahat. 1 buwan na lang bago ang kasal. Huminga siya ng malalim na para bang inaalala ang bigat ng nakaraan. Isang gabi, umuwi ako at nadatnan ko siyang nag-iimpake ng mga gamit niya. Sinabi niya sa akin na hindi na niya kayang ituloy. May inalok daw sa kanyang partnership sa isang malaking law firm sa New York. Isang oportunidad na hindi niya kayang palampasin. Tumingin si Liam kay Elara sa unang pagkakataon. At ako, hindi kasama sa mga plano niya. Nakita ni Elara ang sakit sa mga mata ni Liam. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Ang sakit ng pag-iwan. Ang sakit ng pakiramdam na hindi ka sapat. Sinubukan kong pigilan siya. Pag-amin ni Liam, nagmakaawa ako. Sinabi kong handa akong sumunod sa kanya sa New York na magsisimula ako ulit doon. Pero sabi niya, Liam, I need to do this alone. Don't make this harder for me. So I let her go. Bumalik ako dito sa Vancouver, sabi niya, para takasan ang lahat. Sa simula, galit na galit ako. Sa kanya, sa mundo, sa sarili ko. Pakiramdam ko, nagkulang ako. Baka kung naging mas matagumpay lang ako, baka hindi niya ako iniwan. Ang mga salita ni Liam ay tumama kay Elara. Ang mga tanong na yon, iyon din ang mga tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa kanyang sarili sa loob ng maraming buwan. Pero habang tumatagal, pagpapatuloy ni Liam at sa pagkakataong ito, may bahid na ng pagtanggap sa kanyang boses. Na-realize ko na hindi naman talaga tungkol sa akin yon.
tungkol yon sa kanya, sa mga pangarap niya na hindi niya kayang isakripisyo at walang mali doon. Nagkataon lang na hindi magkatugma ang mga pangarap namin. Ang pagiging bukas ni Liam, ang kanyang katapatan, ay nagbukas ng isang bagay sa puso ni Elara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdaanan. Hindi ko to sinasabi para kaawaan mo ako, sabi ni Liam, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Sinasabi ko to dahil, sa tingin ko, naiintindihan kita, Elara. Nakikita ko yung lungkot sa likod ng mga ngiti mo. Nakikita ko yung pader na itinatayo mo sa paligid mo. Dahil ganoon din ako dati. Dahil sa kanyang mga sinabi, naramdaman ni Elara ang pamilyar na pag-init sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ng ibang tao ang kanyang kahinaan. Iniwan niya ako para sa ibang babae. Bulong ni Elara, ang mga salita ay halos ayaw lumabas. Sa mismong birthday ko, sa harap ng lahat ng kaibigan namin, at buntis yung babae. Hindi nagsalita si Liam. Hindi niya sinabing I'm sorry o okay lang yan. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas kailangan ni Elara. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang inilagay sa balikat ni Elara. Isang simpleng kilos ng suporta, isang tahimik na pagsasabi na, nandito ako, nakikinig ako. Ang kilos na yon ay sapat na para tuluyang bumagsak ang mga luha ni Elara. Ngunit hindi ito ang hagulgol ng pagkawasak na naranasan niya noon. Ito ay mga luha ng paglaya. Nang tumahan siya, hindi siya umiwas ng tingin. Tinitigan niya si Liam at nakita niya sa mga mata nito ang dalisay na pag-unawa at simpatiya. Salamat, sabi ni Elara. At ang salitang iyon ay naglalaman ng lahat ng pasasalamat na hindi niya kayang bigkasin. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pag-unawa. Salamat sa pagpapakita na posible palang maghilom. Tinanggal ni Liam ang kanyang kamay sa balikat ni Elara. Ngunit ang init nito ay nanatili. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tinging malumanay, ngunit puno ng sinseridad. You deserve to be happy, Ella, sabi nito sa isang mahinang boses. Truly happy. Sa sandaling iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan, naramdaman ni Elara ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang pagtibok, isang mahina, nag-aalangan, ngunit hindi maikakailang pagtibok ng kanyang puso. Ang mga linggo na sumunod sa kanilang pag-uusap sa Stanley Park ay nagdala ng isang bagong uri ng liwanag sa buhay ni Elara. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho, pinahihintulutan ang init ng pagkakaibigan at marahil isang bagay na mas malalim pa na pumasok. Ang relasyon nila ni Liam ay hindi minadali. Ito'y parang isang halaman na dahan-dahang tumutubo, binubuo ng maliliit na sandali ng pag-aalaga. Mga pag-uusap hanggang hating gabi, mga biruang sila lang ang nakakaintindi, at ang komportableng katahimikan na nagsasabing hindi nila kailangang punan ang bawat segundo ng salita. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng isang mahabang linggo sa trabaho, dinala siya ni Liam sa isang maliit na Italian restaurant sa Commercial Drive. Ang lugar ay simple lang, ngunit ang pagkain ay masarap at ang ambience ay mainit. So ano ang verdict sa Project Nightingale? Tanong ni Liam habang kumakain sila ng pasta. Approved! Masayang sagot ni Elara. Pumayag ang kliyente sa lahat ng proposed revisions natin. Sabi pa ng boss ko si Miss Davies, isa raw ito sa pinakamakinis na campaign launch na nakita niya. Sabi ko sa'yo ngiti ni Liam. It was all you. Ginalingan mo masyado. Team effort yun, sabi ni Elara. Pero hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Salamat sa tiwala mo, Liam. Palagi. Simpleng sagot nito. At sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, naramdaman ni Elara ang isang bagay na mas malalim pa
sa propesyonal na paghanga. Isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga ilaw ng kalye, dahan-dahang hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Ang kilos ay natural, hindi pilit. Ang mga daliri nila ay magkasalikop na parang matagal na nilang ginagawa iyon. Hindi sila nagsalita, hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng isang banyagang syudad, naramdaman ni Elara ang isang pakiramdam ng pagiging kabilang, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Naging masaya siya, totoong masaya, at iyon ang nakakatakot. Dahil sa isang sulok ng kanyang isip, may isang maliit na boses na bumubulong, "Huwag kang masyadong maging masaya, baka kunin ulit sa'yo." Ang Lunes ay dumating na parang isang ordinaryong araw. Puno ng pag-asa, pumasok si Elara sa opisina, handang harapin ang mga bagong hamon. Ang umaga ay naging abala sa mga meeting at email. Ngunit bago magtanghalian, isang email ang biglang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito sa sekretarya ni Miss Davis, ang kanilang department head. Subject: Urgent meeting regarding your projects, buddy. Elara, please proceed to conference room 3 immediately. Miss Davis and a representative from HR would like to speak with you. Napakunot ang noo ni Elara. Kakausap lang niya kay Miss Davis kaninang umaga at masaya pa ito sa resulta ng Project Nightingale. Bakit may bigla ang meeting kasama ang HR? Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit sinubukan niya itong iwaksi. Baka tungkol lang ito sa isang bagong assignment. Pagpasok niya sa conference room 3, ang ambience ay agad na nagsabi sa kanyang may mali. Nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa si Miss Davis at si Mr. Henderson mula sa HR. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Walang anumang bakas ng pagiging palakaibigan na dati niyang nakikita kay Miss Davis. "Elara, please have a seat," sabi ni Miss Davis sa isang formal na tono. Naupo si Elara. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanlamig. "May problema po ba?" Inilapag ni Mr. Henderson ang isang folder sa mesa at itinulak ito papalapit sa kanya. "We received an email this morning from a concerned party." Pagsisimula niya, "An anonymous email containing some very serious allegations against you." Nanlaki ang mga mata ni Elara. Allegations? Anong klaseng allegations? The email alleges, pagpapatuloy ni Mr. Henderson na binabasa ang isang papel, that the core concepts for several of your successful projects here, including Project Nightingale, were not originally yours. It claims that you stole these intellectual properties from your previous employer in the Philippines, Gonzales Marketing. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco ay parang isang suntok sa sikmura ni Elara. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Gonzales Marketing, Marco, ang lahat ay bumalik. That's impossible. Nauutal na sabi ni Elara. "That's a lie. Lahat ng ginawa ko dito ay sarili kong gawa." The email provided evidence to support its claim, sabi ni Miss Davis, at ang kanyang boses ay malamig. Binuksan niya ang isang laptop na nasa mesa at ipinihit ito paharap kay Elara. Nasa screen ang mga screenshot ng mga lumang dokumento, mga draft ng proposals, mga brainstorming notes, mga strategy outline. At sa bawat isa, nakita ni Elara ang kanyang sulat kamay, ang kanyang mga lumang ideya. Ito ang mga file na naiwan niya sa lumang computer sa opisina ni Marco. Mga konseptong hindi pa nabubuo, mga buto ng ideya na siya ang nagsimula. Ngunit ang paraan ng pagkakapresenta nito, na may mga petsang binago, ay nagpalabas na ang mga ito ay nauna pa sa mga proyektong ginawa niya sa Vancouver. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. May isang tao lang sa mundo na may access sa mga file na yon. May isang tao lang na may ganitong klaseng galit sa kanya, Isabel. Ang pangalan ay sumabog sa kanyang isipan
na parang isang bomba. "This is a setup," sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. "Ang mga ito ay mga personal na file ko, mga draft na hindi ko na ginamit. May isang tao sa Pilipinas na gustong sirain ako." Tumingin sa kanya si Mr. Henderson. Ang kanyang mga mata ay puno ng profesional na pagdududa. "Miss Santos, we understand this is difficult, but you have to admit the similarities are striking. The core mechanics of the Nightingale campaign are almost identical to this draft dated 2 years ago." "Dahil ako ang gumawa ng draft na yan," halos pasigaw na sabi ni Elara. "Ako ang may-ari ng ideyang yan. Hindi ko ito ninakaw." "Elara," malumanay ngunit mariing sabi ni Miss Davis, "we value your work here. You've been an asset to this company, which is why we need to take this very seriously. Intellectual property theft is a ground for immediate termination." Ang salitang termination ay umalingaw sa kanyang tainga. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng binuo niyang muli, ang kanyang bagong buhay, lahat ay nanganganib na mawala dahil sa isang email na puno ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya iiyak, hindi sa harap nila. "I can prove it," sabi niya, sinusubukang maging matatag. "Mayroon akong mga personal na email, mga log ng aking trabaho. I can show you the entire creative process. I can prove that these ideas evolved from my work here, not from my past." Tumingin si Mr. Henderson kay Miss Davis na bahagyang tumango. "Very well," sabi ni Mr. Henderson. "We will conduct a full internal investigation. We will look into everything." Huminto siya sandali at ang kanyang susunod na mga salita ang tuluyang nagpagguho sa mundo ni Elara. "However, pending the results of this investigation, we have no choice but to place you on immediate administrative leave. Effective today, you are suspended from all work duties." Suspended. Ang salita ay parang isang hatol. Hindi na maalala ni Elara kung paano siya nakalabas sa kwartong iyon. Ang kanyang paglalakad, pabalik sa kanyang lamesa, ay tila 1 milya ang haba. Ang mga palihim na tingin mula sa kanyang mga katrabaho ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay puno ng kulay at pag-asa, ay biglang naging itim at puti. Nang makarating siya sa kanyang desk, nakatayo roon si Liam, naghihintay. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita siguro siya nitong pumasok sa conference room. "Ella, anong nangyari?" tanong nito. Tumingin si Elara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang labi ay nanginginig. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang nakaraan ay bumalik para sirain siyang muli. Ngunit walang salitang lumabas. Ang buhay na buong hirap niyang binuo muli sa Vancouver ay nasa bingit ng pagguho. Ang biyahe pa uwi mula sa opisina ay isang malaking blanko sa isipan ni Elara. Hindi niya matandaan kung paano siya nagmaneho, kung paano siya nakarating sa kanyang apartment building. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na pamilyar, ang bigat ng pagkakanulo, ang bigat ng kawalan ng katarungan. Pagpasok niya sa kanyang apartment, ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig at sumandal sa nakasarang pinto. Doon, sa katahimikan ng kanyang munting espasyo, tuluyan nang bumigay ang kanyang ipinapakitang katatagan. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Ito na naman, ang pakiramdam na parang hinuhubaran ka sa harap ng maraming tao, iniiwang nakalantad at walang kalaban-laban. Ang pinagkaiba lang, noon, puso niya ang winasak. Ngayon, ang kanyang pagkatao, ang kanyang integridad, ang kanyang pangalan na pinaghirapan niyang buuin, lahat ay dinudungisan. Bakit hindi siya tigilan ng nakaraan? Bakit kahit libu-libong milya na ang layo niya, hinahabol pa rin siya? Ng mga anino ni na Marco at Isabel,
Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang sumuko. Ang tumawag kay Maya at sabihing uuwi na siya. Ang iwanan ng lahat ng ito. Ang sakit, ang laban, ang pangarap. Baka hindi talaga para sa kanya ang Vancouver. Baka hindi talaga para sa kanya ang sumaya. Habang nalulunod siya sa kanyang sariling kadiliman, isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Noong una, hindi niya ito pinansin. Ngunit ang katok ay nagpatuloy. Hindi malakas, ngunit matiyaga. Alam niyang hindi iyon si Maya. Dahil hindi pa niya nasasabi sa kahit kanino ang nangyari. Nanginginig siyang tumayo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Liam. May daladalang 2 paper bag ng pagkain. Ang kanyang muka ay puno ng hindi maipintang pag-aalala. Hindi ka sumasagot sa tawag ko, sabi nito sa isang mahinang boses. Nag-alala ako. Tinitigan lang siya ni Elara. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakita ni Liam ang pamumugto ng kanyang mga mata, ang pagkabasag sa kanyang mukha. Hindi na ito nagtanong pa. Dahan-dahan itong pumasok, isinara ang pinto, at inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya bumili na lang ako ng pho at ng paborito mong spring rolls. Sabi nito, sinusubukang maging normal, sinusubukang pagaanin ang mabigat na hangin sa pagitan nila. Ngunit hindi kumilos si Elara, nakatayo lang siya sa may pinto. Dapat hindi ka na nag-abala, sabi niya. Ang boses ay halos walang buhay. Liam, umuwi ka na. Gusto kong mapag-isa. Hindi. Simpleng sagot ni Liam. Hindi ito galit. Hindi ito namimilit. Ito ay isang pahayag ng isang katotohanang hindi mababago. Hindi kita iiwan. Ang simpleng pangungusap na yon ang tuluyang nagpabagsak sa huling pader na sinusubukan pang itayo ni Elara. Muli siyang napaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito at pasasalamat. Nilapitan siya ni Liam. Hindi siya nito niyakap. Tumayo lang ito sa kanyang harapan, naghihintay. At nang tumingala si Elara, nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na higit pa sa awa. Nakita niya ang tiwala. I believe you, bulong ni Liam. At ang 3 salitang iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang yakap o salita ng konsolasyon. Kung ano man ang ibinibintang nila sa'yo, alam kong hindi totoo. Sumandal si Elara sa dibdib ni Liam at doon umiyak ng umiyak. Naramdaman niya ang marahang paghaplos nito sa kanyang buhok. Isang tahimik na presensya na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nang tumahan siya, inalalayan siya nito papunta sa sofa. Inabutan siya ng isang basong tubig. Hindi sila kumain. Naupo lang sila doon sa katahimikan habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa labas ng kanyang bintana. Paano nila nagawa sa akin to? Tanong ni Elara sa kawalan. Alam kong si Isabel ang may gawa nito. Galit siya sa akin. Gusto niya akong sirain. Galit siya, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa sarili niya. Sagot ni Liam. Ang mga taong tulad niya ay kumukuha ng lakas mula sa pagsira sa iba. Dahil sa loob-loob nila, sila mismo ang sira. Pero paano ko to lalabanan? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. May ebidensya sila, Liam. Paano ko papatunayan na ang isang bagay na nasa isip ko na galing sa utak ko ay akin talaga? Tumingin si Liam sa kanya at sa pagkakataong ito, ang kalungkutan sa mukha nito ay napalitan ng determinasyon. Hindi ka nag-iisa, Ella. Tayo ang lalaban dito. Kinuha nito ang kanyang laptop. Okay, let's work. Ang email ay galing sa Pilipinas. Anonymous, pero ang mga dokumento galing sa computer ni Marco. Kailangan nating patunayan na ang mga ideya mo ay nabuo at nag-evolve dito sa Vancouver bago pa man lumabas ang mga ebidensya nila. Every email you sent, every draft you saved,
every chat message with the team, lahat yan, ebidensya rin. Ang sinabi ni Liam ay parang isang kislap ng liwanag sa madilim na silid. Biglang nagkaroon ng direksyon ng kanyang isip. Hindi na siya ang biktima, siya ang taong lalaban para sa kanyang katotohanan. Kinagabihan, ang kanilang apartment ay naging isang war room. Inilabas nila ang lahat ng dokumento, binalikan ang lahat ng email, binasa ang lahat ng chat logs. Si Liam ay naging isang strategist, tinutulungan siyang ayusin ang isang timeline, isang kronolohikal na ebidensya ng kanyang proseso ng paglikha. Nakita nila ang isang email kung saan unang ipinitch ni Elera ang buto ng ideya para sa Project Nightingale sa isang kasamahan, ilang linggo pa lang pagdating niya sa Canada. Isang petsang mas una pa kaysa sa draft na ipinadala ni Isabel. Nakita nila ang mga sunod-sunod na bersyon ng kanyang proposal. Bawat isa ay may timestamp na nagpapakita kung paano unti-unting nabuo ang konsepto. Ito na, sabi ni Liam. Itinuturo ang screen. This is our smoking gun. Habang naghahanap sila, paminsan-minsan ay napapatingin si Elera kay Liam. Nakita niya ang tindi ng kanyang konsentrasyon, ang talas ng kanyang pag-iisip. Hindi niya ito ginagawa dahil naaawa ito sa kanya. Ginagawa niya ito dahil naniniwala ito sa kanya. At sa kanya, hindi bilang isang babaeng nangangailangan ng tulong, kundi bilang isang kasamang karapat-dapat ipaglaban. Mag-uumaga na nang matapos sila. Sa harap nila ay isang malinaw at hindi maikakailang ebidensya ng kanyang pagiging inosente. Ang pagod ay ramdam na ramdam ni Elera, ngunit sa ilalim nito may isang bagong pakiramdam, ang pakiramdam ng pagiging handa. Salamat, Liam, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang pasasalamat ay may bigat na hindi masukat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tumingin si Liam sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malumanay sa liwanag ng papalubog na buwan. You would have found a way, sabi nito. You're stronger than you think, Elera. Sa sandaling iyon, alam ni Elera na kahit anong mangyari sa investigasyon, kahit anong sabihin ng kumpanya, panalo na siya. Dahil sa gitna ng pagsubok na ito, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa trabaho o reputasyon. Natagpuan niya ang isang taong nakakakita sa tunay niyang pagkatao at piniling manatili sa tabi niya. Kinaumagahan, nagpadala si Elera ng isang email kay Miss Davis at Mr. Henderson. Subject: Request for an immediate meeting. Presentation of evidence body. I am ready to present my case. Pagka-send niya ng email, huminga siya ng malalim. Handa na siya. Ano man ang mangyari, haharapin niya ito ng nakataas ang noo. Ang conference room ay pareho pa rin. Malamig, formal, at nakakakaba. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Elera na pumasok ay iba na. Wala na ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kalmado at matatag na determinasyon. Sa kanyang tabi, bilang moral support na pinayagan ng HR ay si Liam. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para bigyan si Elera ng lakas. Sa harap nila, nakaupo ulit si Miss Davis at si Mr. Henderson. Ngunit ngayon, kasama na nila ang dalawa pang executive mula sa legal department. Ang bigat sa silid ay mas ramdam kaysa dati. Thank you for coming, Miss Santos. Formal na pagsisimula ni Mr. Henderson. The floor is yours. Tumango si Elera. Hindi siya umupo. Pinili niyang tumayo sa harap ng projector screen na parang isang presenter sa isang napakahalagang campaign pitch. Dahil para sa kanya, iyon nga ito, isang pitch para sa kanyang katotohanan. Good morning. Pagsisimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng panginginig. I am here today not to defend myself against accusations, but to present the chronological and factual history of my creative work since joining this company. Sa sumunod na 30 minuto,
Isa-isang ipinakita ni Elara ang mga ebidensyang kinalap nila ni Liam. Ang bawat slide ng kanyang presentasyon ay malinaw at direkta. Ipinakita niya ang email kung saan unang nabanggit ang konsepto ng Nightingale noong halos 2 taon na ang nakalipas. Ipinakita niya ang sunod-sunod na version history ng kanyang mga dokumento, kumpleto sa mga timestamp na hindi maaaring manipulahin. Ipinakita niya ang mga chat conversation sa kanyang mga kasamahan kung saan sila nag-brainstorm at nag-develop ng mga ideya. As you can see from this timeline, paliwanag niya, the concept for Project Nightingale was born and nurtured here, within the walls of this company. The documents sent via the anonymous email were indeed my old, undeveloped drafts from my previous work. They were seeds of ideas, nothing more. Seeds that I brought here, and with the help of my team, were cultivated into something entirely new and successful. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miss Davies. I have never denied that my past experiences have shaped my skills, but my work, my ethics, and my loyalty belong to this company. The accusation of theft is not only baseless, it is a malicious attempt to sabotage my career, orchestrated by individuals from a past I have long left behind. Nang matapos siya, isang makahulugang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga executive ay nagtinginan sa isa't isa. Malinaw na ang mga ebidensyang ipinakita ni Elara ay hindi maikakaila. Ang kwento na binuo ng kanyang timeline ay mas matibay kaysa sa mga isolated na dokumentong ipinadala ng isang anonymous na source. Si Miss Davis ang unang nagsalita. Tumingin ito kay Elara at sa pagkakataong ito, nawala na ang lamig sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na kahawig ng respeto. Elara, sabi nito, on behalf of the company, I apologize. We had to take the accusation seriously, but your presentation has made it unequivocally clear that the claims are without merit. The investigation is officially closed. Isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa dibdib ni Elara. Napahinga siya ng maluwag, isang hiningang matagal na niyang pinipigilan. Your suspension is lifted, effective immediately. Dagdag ni Mr. Henderson. We will be sending out a memo to clear your name of any unfounded rumors. Thank you. Simpleng sagot ni Elara. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Paglabas nila ni Liam sa conference room, sa unang pagkakataon, hinawakan ni Liam ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Pinisil niya ito ng mahigpit. I knew you could do it. Bulong nito, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Ang insidente ay hindi lamang naglinis sa pangalan ni Elara. Ito rin ang nagpatibay sa kanyang reputasyon sa loob ng kumpanya. Nakita ng management ang kanyang profesionalismo, katatagan, at galing sa ilalim ng pressure. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay ay bumalik sa normal, ngunit mas maganda. Ang relasyon nila ni Liam ay lalong lumalim, hindi na nila ito itinatago. Ang kanilang pagmamahalan ay isang tahimik, ngunit matatag na katotohanang alam na ng lahat sa kanilang paligid. Isang hapon, ipinatawag si Elara sa opisina ni Miss Davis, ngunit sa pagkakataong ito, ang ambiance ay magaan at puno ng pagbati. Elara, I'll get straight to the point, sabi ni Miss Davis. The board has been incredibly impressed with your performance, not just on your projects, but on how you handled that unfortunate incident. We are expanding our operations in Southeast Asia, and we are opening a new regional branch in Makati. Ang pagbanggit sa Makati ay nagdulot ng isang pamilyar na kaba kay Elara. We need someone to lead it, pagpapatuloy ni Miss Davis. Someone who understands both the North American and the Asian markets. Someone we can trust completely. We are offering you the position of Regional Director for the Philippines. Natigilan si Elara. Ang bumalik? Ang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang sakit. Ang ideya ay tila isang biro ng tadhana. Ngunit sa kabilang banda,
Ito ay isang napakalaking oportunidad. Isang patunay kung gaano na siya kalayo mula sa babaeng durog na umalis 3 taon na ang nakalipas. I need time to think about it, sabi ni Elara. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Of course, sagot ni Miss Davis. Take the weekend. But Elara, I hope you say yes. You've earned this. Nang gabing iyon, sa apartment ni Elara, habang nakatingin sila sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang balkonahe, sinabi niya kay Liam ang tungkol sa alok. Nakinig ito ng mabuti, hindi nagsasalita. Nang matapos si Elara, huminga ito ng malalim. What do you want to do? Tanong nito. Ang kanyang tanong ay simple, ngunit direct to the point. Hindi ko alam. Pagamin ni Elara. Natatakot ako, Liam. Natatakot akong bumalik. Paano kung bumalik ang lahat? Lumapit si Liam at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tumingin ito nang diretso sa kanyang mga mata. Look at me, Ella. You are not the same person who left Manila 3 years ago. You are stronger. You are wiser. You are not running away from anything anymore. You will be returning as a victor. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Elara. Pinapawi ang kanyang mga takot. At isa pa, dagdag ni Liam, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal ko nang gustong subukan ulit ang sinigang na luto ng nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elara, naguguluhan. Ang ibig kong sabihin, sabi ni Liam, at ang kanyang ngiti ay lumawak. Ay matagal na rin akong naghihintay ng pagkakataon na magpa-assign sa Manila branch. So if you're going, I'm going with you. Sa sandaling iyon, lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Elara ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malinaw na desisyon. Hindi na siya takot. Dahil sa pagkakataong ito, hindi siya uuwi ng mag-isa. Uuwi siya na may kasamang isang pag-ibig na totoo. Isang pag-ibig na nagpapalakas sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Maya. May, I have big news. Uuwi na ako. Pagkatapos, tumingin siya kay Liam. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Niyakap niya ito ng mahigpit. Yes, bulong niya. Let's go home. Sa eroplano pabalik ng Pilipinas, ilang linggo ang makalipas, nakadungaw si Elara sa bintana. Ang tanawin ay pareho pa rin, ngunit ang babaeng nakatingin dito ay iba na. Hawak niya ang kamay ni Liam, ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Paglapag ng eroplano sa Naya, huminga siya ng malalim. Amoy ng Pilipinas, amoy ng tahanan. Ngunit ang unang araw niya pabalik sa trabaho sa Makati ay nagdala ng isang hindi inaasahang sorpresa. Habang naglalakad siya sa parking lot ng kanilang bagong opisina, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Elara? Lumingon siya. At doon, nakatayo sa di kalayuan, ay si Marco Gonzales. Ang kanyang dating maaliwalas na mukha ay gusot. Ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng mundo. At sa kanyang mga mata, isang halo ng hindi makapaniwala, pagkagulat at isang bagay na kahawig ng desperasyon. Ang nakaraan at kasalukuyan ay biglang nagbanggaan. Ang pagbangga ng tingin nila ni Marco sa parking lot ay tila isang senyas mula sa tadhana, isang hindi maiiwasang pagtatagpo na matagal nang nakabinbin. Ngunit kung noong unay natakot si Elara sa posibilidad na muling masilayan si Marco, ngayon ay iba na. May bahid ng pagkabigla, oo. Ngunit mas nanaig ang isang kalmado at propesyonal na distansya. Si Marco, sa kabilang banda ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Ang lalaking dati punong-puno ng kumpiyansa at karisma ay napalitan ng isang anyong pagod, gusot, at tila binibigatan ng mundo. Ang kanyang buhok ay may ilang puting hiblana. Ang kanyang mga mata
ay nanlulupaypay at ang kanyang damit ay hindi na kasing ayos ng dati. Elara? Halos pabulong niyang tanong na para bang sinusuri kung totoo ba ang nakikita. Hindi nagsalita si Elara. Tinitigan niya lang si Marco na para bang pinagmamasdan ng isang tao mula sa isang lumang pelikula. Wala na ang kirot sa kanyang dibdib. Wala na ang galit. Tanging isang uri ng pagtataka at kaunting awa ang kanyang naramdaman. Nang makita ni Marco na totoo nga si Elara, dahan-dahan itong lumapit. Ikaw nga, bumalik ka. Paano? Trabaho. Maikli at matatag na sagot ni Elara. Ako ang regional director ng bagong branch namin dito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Regional director. Ang babaeng iniwan niya ng walang awa ay bumalik. Hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang matagumpay na profesional. Bago pa man makapagsalita muli si Marco, lumabas na rin si Liam mula sa building. Nakita niya agad si Elara at Marco. Huminto ito sandali at agad na naramdaman ang tensyon sa pagitan nila. Walang pag-aalinlangan, lumakad si Liam at tumayo sa tabi ni Elara. Inilagay ang kamay sa likod nito, isang malinaw na mensahe ng proteksyon. Is there a problem here, Ella? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Tumingin si Marco kay Liam at sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang inggit sa mga mata nito. Inggit sa kung ano ang mayroon sila ni Liam. Inggit sa lakas na ngayon ay ipinapakita niya. Wala naman, sagot ni Elara. Ang tingin ay nasa mga mata ni Marco. Pumunta na tayo, Liam. May meeting pa ako. Walang imik na lumakad silang dalawa. Iniiwan si Marco na nakatayo mag-isa sa parking lot, nakatingin sa kanilang papalayo. Ang pangyayaring iyon ay naging simula ng sunod-sunod na pagtatangka ni Marco na muling makipag-ugnayan kay Elara. Mga text message na nagbabanggit ng mga lumang alaala, mga email na puno ng pagsisisi at mga tawag na laging hindi niya sinasagot. Ang tono ng kanyang mga mensahe ay mula sa pakiusap hanggang sa desperasyon. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, habang naglalakad si Elara papunta sa kanyang kotse, nagulat siya nang biglang sumulpot si Marco mula sa likod ng isang poste. Elara, please, kailangan nating mag-usap. Pakiusap niya, ang kanyang mga mata ay halos lumabas na sa pagmamakaawa. Wala na tayong pag-uusapan, Marco? Sagot ni Elara. Sinusubukang iwasan ito. Mayroon. Kailangan ko ng tulong mo. Pagpupumilit ni Marco, hinarangan ang kanyang daan. Nag-collapse ang Gonzales Marketing, Ella. Nawala ang lahat. Pati bahay, kinuha. Si Isabel, iniwan na ako. Nawalan na ako ng trabaho. Napatigil si Elara. Ang balitang yon ay hindi niya inaasahan. Ang kumpanya ni Marco, ang kumpanyang pinaghirapan nilang buuin, ay tuluyan ng bumagsak. Anong nangyari? Tanong niya, may bahid ng pagtataka. Kasinungalingan lahat, Ella, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila iiyak na. Si Isabel. Hindi siya ang inakala ko. Hindi siya ang inakala kong mahal ko. Ang lahat ay puro sakit at gulo lang. Naramdaman ni Elara ang isang matinding awa na bumalot sa kanya. Hindi para sa sarili niya noon, kundi para sa tao sa kanyang harapan. Ang Marco na ito ay malayo sa Marco na minahal niya. Ang taong ito ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Marco, paano ako makakatulong sa'yo? Tanong ni Elara na sinusubukang manatiling professional. Ang kumpanya ko ay hindi basta-basta tumatanggap ng mga dating kakumpetensya, lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Hindi sa trabaho, sabi ni Marco, at sa isang kilos na hindi niya inaasahan, lumuhod ito sa kanyang harapan. Elara, parang awa mo na. Alam kong nagkamali ako. Lahat ng pagpapabaya ko, lahat ng kasinungalingan, kasalanan ko. Pero please, Ella, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Hindi sa pag-ibig, pero sa buhay ko.
Wala na akong matakbuhan. Ang eksena ay agad na nakaakit ng atensyon ng mga taong papalabas ng building. Ang mga bulungan ay nagsimula ng marinig. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging sentro ng intriga ay muling bumalik. "Marco, tumayo ka," maring sabi ni Elara. Sinusubukang hilahin ito patayo. "Huwag kang gumawa ng eksena dito." Ngunit hindi kumilos si Marco. Nakaluhod pa rin ito, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya na pununo ng pagsusumamo. "Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, Ella." Pakiusap nito. "Kahit anong trabaho, kaya kong gawin lahat. I will prove myself. I will make up for everything." Ang kanyang mga salita ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. "I will make up for everything." Mga salitang sana ay narinig niya noon nang mahal na mahal pa niya ito. Ngayon, ang mga salitang iyon ay isang paalala lang ng mga taon na nasayang. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto sa tapat nila. Bumaba si Liam mula rito. Ang kanyang muka ay agad na nagsabi na nakita niya ang lahat. Lumapit si Liam kay Marco. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang ito sa pagitan ni Elara at ni Marco. Ang kanyang presensya ay nagsasabing, "Sapat na." Nakita ni Marco si Liam. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mas matinding inggit at galit. Ngunit wala siyang nagawa. Sa tingin ni Liam, ang kanyang kinatatayuan ay tila mas maliit. "Marco, tumayo ka," mahinang sabi ni Liam, ngunit may awtoridad sa kanyang boses. "Hindi mo kailangang gawin yan, at hindi mo kailangang gambalain si Elara sa labas ng kanyang opisina." Hindi kumibo si Marco. Nakatingin lang ito kay Elara. Ang mga mata ay puno pa rin ng pagmamakaawa. Ngunit si Elara, sa pagkakataong ito, ay hindi na ang babaeng madaling maawa. Matatag siyang tumayo sa tabi ni Liam. Tiningnan niya si Marco at sa mga mata nito, nakita niya hindi ang isang kalaban, kundi isang taong naligaw. Isang taong bumagsak dahil sa kanyang sariling mga pinili. Ang awa ay naroon, ngunit ito ay isang awa na malayo na. Hindi na bumubulong ng pangako ng pagbabalik. "Umuwi ka na, Marco," sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. "At subukan mong ayusin ang sarili mo. Hindi mo ako kailangan para doon." Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Liam at sabay silang lumakad papalayo. Iniiwan si Marco na mag-isa sa gitna ng kumpol ng mga nagbubulungan na tao. Ang anino ng nakaraan ay naroon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kayang bawiin si Elara. Matapos ang eksena sa parking lot, hindi na muling nagpakita si Marcos sa opisina. Ngunit ang kanyang mga text message ay naging mas desperado. Hindi na ito humihingi ng tulong sa trabaho, kundi ng isang huling pagkakataon para magpaliwanag. Isang pagkakataon para isara ng maayos ang kanilang nakaraan. Sa una, binaliwala ito ni Elara. Ngunit isang gabi, habang kausap niya si Liam, sinabi nito ang isang bagay na nagpabago sa kanyang isip. "Maybe you need that closure too," sabi ni Liam. "Not for him, but for you. To finally turn the page and never look back." Naisip ni Elara na may punto si Liam. Kaya, sa huling pagkakataon, pumayag siyang makipagkita kay Marco. Nagtakda sila sa isang tahimik na coffee shop sa BGC, isang lugar na neutral, walang anumang alaala nilang dalawa. Pagdating ni Elara, nandoon na si Marco, naghihintay sa isang sulok. Lalo itong pumayat, at ang dating sigla sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala. "Salamat sa pagdating mo," sabi niya nang makaupo si Elara. "Isang oras lang, Marco," sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay formal. "May kailangan pa akong gawin," tumango si Marco. Sa loob ng ilang sandali, tila hindi niya alam kung saan magsisimula. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko alam kung paano sisimulan," pag-amin niya. "Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi, Ella. Nasira ko ang buhay mo,
Nasira ko ang sarili kong buhay. Nakinig lang si Elara. Wala na siyang naramdamang galit. Parang nanonood na lang siya ng isang taong hindi na niya kilala. Si Isabel. Pagpapatuloy ni Marco at isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ko siya ang sagot sa lahat ng pagkabagot ko. Akala ko ang excitement na dala niya ay yun na ang kaligayahan. Pero hindi pala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang walang katapusang pag-aaway. Ang selos ni Isabel. Ang pressure sa pera. Ang unti-unting pagbagsak ng kanyang kumpanya dahil sa mga maling desisyon na nag-ugat sa kagustuhan niyang patunayan ng isang bagay na kahit siya ay hindi na alam kung ano. Ang buhay namin ay isang malaking kasinungalingan, Ella. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Pinipilit naming maging masaya sa harap ng ibang tao, pero sa loob ng bahay, para kaming nasa impyerno. At si Miguel, ang anak namin, siya dapat ang magiging liwanag, di ba? Ang magbubuklod sa amin. Pero siya pa ang laging nagiging sentro ng away namin. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Isang araw, nilagnat ng mataas si Miguel. Isinugod namin siya sa ospital. Habang nag-aalala ako, ang iniisip ni Isabel ay kung magkano ang aabuti ng bill. Doon ko naramdaman na may talagang mali. Walang koneksyon, walang pagmamahal, obligasyon lang. Tumingin si Marcos sa kanyang tasa ng kape na parang doon nakikita ang mga alaala. Nagduda ako, Ella. Hindi ko alam kung bakit. Isang maliit na tinig sa isip ko na nagsasabing may hindi tama. Kaya, palihim akong kumuha ng DNA sample. Sinabi ko sa sarili ko, para lang mapanatag ang loob ko, para patunayan sa sarili ko na mali ang mga duda ko. May kinuha siya mula sa kanyang pitaka. Isang nakatuping papel na luma at lukot na. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito ginalaw ni Elara. Tiningnan ko ang resulta, Ella, at doon ko nalaman. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na kayang pigilan. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko siya anak. Ang apat na salitang yon ay tumama kay Elara na parang isang malakas na sampal. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang kanyang isip ay bumalik sa gabing iyon. Ang ultrasound, ang mapanuksong ng ngiti ni Isabel, ang pagkawasak ng kanyang mundo. Ang lahat ng iyon, ang pundasyon ng lahat ng kanyang sakit, ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Lahat, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Lahat ng ipinalit ko sa'yo, ang singsing, ang pamilya, ang kinabukasan natin, lahat para sa isang kasinungalingan. Napatakip si Elara sa kanyang bibig, ngunit ang reaksyon na lumabas sa kanya ay hindi ang inaasahan niya. Hindi galit, hindi saya dahil sa wakas ay nagdusa si Marco, hindi paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim, nakakapanlumong awa. Nakita niya sa kanyang harapan, hindi si Marco Gonzales, ang lalaking sumira sa kanyang puso. Ang nakita niya ay isang basag na tao, isang kaluluwang naligaw, at tuluyang nawala dahil sa sarili nitong mga maling desisyon. Isang taong isinuko ang lahat para sa isang bagay na hindi naman pala totoo. At sa isang iglap, ang lahat ng natitirang bigat sa puso ni Elara tungkol sa nakaraan ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang malinaw na pagtanggap. Tapos na talaga, dahan-dahang tumayo si Elara mula sa kanyang upuan. Ang kanyang kilos ay kalmado at desidido. Tumingin siya sa nakayukong si Marco na ngayon ay tahimik na umiiyak sa kanyang mga kamay. Marco, sabi niya, at ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat ng pinalidad. Tapos na ang lahat. Tumingala si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagkalito. Ella,
patawarin mo ako. Umiling si Elara, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sana mahanap mo ang kapatawaran, sabi niya. Hindi mula sa akin, kundi para sa sarili mo. Iyon lang ang sinabi niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalayo. Hindi niya tiningnan ang papel sa mesa. Hindi na niya kailangan. Ella, sandali! Narinig niyang tawag ni Marco. Ngunit hindi lumingon si Elra. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, patungo sa pintuan ng coffee shop, habang itinutulak niya ang salaming pinto at lumabas sa abalang kalsada ng BGC, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hininga ng kalayaan. Ang huling kasinungalingan ay nabunyag na. At sa wakas, pagkatapos ng 3 mahahabang taon, si Elara Santos ay tuluyan ng malaya. Ang biyahe pauwi mula sa coffee shop ay tahimik. Si Elara ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dahan-dahang dumudulas sa salamin. Ang mga ilaw ng syudad ay naglalaro sa kanyang paningin, lumilikha ng isang malabong kaleidoscope ng mga kulay. Sa kanyang tabi, tahimik na nagmamaneho si Liam. Hindi ito nagtanong. Hinintay lang niya si Elara na maging handa. Nang makarating sila sa apartment ni Elara, doon pa lang siya nagsalita. Umakyat ka muna, sabi niya sa isang mahinang boses. Sa loob ng kanyang apartment habang nagtitimpla si Liam ng mainit na tsa, para sa kanilang dalawa, umupo si Elara sa sofa at ikinuwento ang lahat. Ikinuwento niya ang huling kasinungalingan, ang katotohanan tungkol sa bata. Habang nagsasalita siya, wala nang bahid ng sakit o galit sa kanyang boses. Ito'y isang simpleng pagsasalaysay ng mga pangyayari na para bang nagbabasa siya mula sa isang aklat na matagal na niyang naisara. Nang matapos siya, lumapit si Liam at naupo sa tabi niya. Inabot nito sa kanya ang isang tasa ng tsa. So that's how it all ends. Bulong ni Elara, mas para sa sarili niya kaysa kay Liam. Lahat ng sakit, lahat ng luha, nagsimula sa isang kasinungalingan. Niyakap siya ni Liam mula sa tagiliran. Hindi doon nagtapos, Ella. Sabi nito, doon nagsimula ang bago mong kabanata. Ang kabanata kung saan mo natagpuan ang sarili mo. Sumandal si Elara sa balikat ni Liam. Naramdaman ang init at seguridad na dala nito. Nakakaawa siya, Liam. Nakakaawa si Marco. Oo, pagsang-ayon ni Liam. Pero hindi mo na responsibilidad ang awa na yan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ang pinagdaanan mo ay hindi biro, pero tignan mo ang sarili mo ngayon. You came out of it not bitter but better. Not broken but stronger. I'm so proud of you. Ang mga salitang iyon, ang sinserong pagkilala sa kanyang lakas, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang paghingi ng tawad mula sa nakaraan. Sa yakap ni Liam, naramdaman ni Elara ang tunay na kapayapaan. Ito na ang kanyang tahanan. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, napadaan si Marco sa tapat ng bagong office building ni Elara. Huminto siya sa kabilang kalye. Nagbuhos ang isang malakas na ulan, ngunit hindi niya ito inalintana. Tumingala siya sa mataas na gusali, sa mga bintanang may ilaw. Iniisip na sa isa sa mga yon ay naroon si Elara. Masaya, matagumpay, at malayo na sa kanya. Ang lahat ng kung sakali at sana ay bumalik sa kanyang isipan. Paano kung naging tapat siya? Paano kung hindi siya nagpadala sa tukso? Paano kung pinahalagahan niya ang pag-ibig na minsan ay nasa kanya? Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Sa ilalim ng buhos ng ulan, tumalikod si Marco. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang kanyang anyo ay unti-unting nilamon ng dilim at ng lunsod na minsan ay naging kanila. Walang direksyon, walang kasama. Tanging ang bigat ng kanyang mga pagsisisi. Sa isang abalang mall sa kabilang bahagi ng syudad,
Si Isabel ay abala sa pakikipagtalo sa kanyang telepono. Hila-hila niya ang kamay ng batang si Miguel na tahimik lang na nakatingin sa mga makukulay na laruan sa isang display window. Ano? Bakit hindi mo na naman kayang ibigay? Halos pasigaw na sabi ni Isabel sa kausap sa telepono. Sinabi mo nangako ka. Palagi ka na lang ganyan. Puro ka salita. Ibinaba niya ang tawag nang may matinding inis. Tumingin siya sa bata sa kanyang tabi. Halika na nga, sabi niya nang walang pasensya. Hila-hila ang bata palayo sa mga laruan. Wala tayong mapapala dito. Habang naglalakad sila palayo, ang mukha ni Isabel ay puno ng parehong frustrasyon, parehong hindi makontentong hitsura. Ang lalaki sa kabilang linya ay iba, ngunit ang sitwasyon ay pareho. Isang walang katapusang siklo ng paghahanap ng kaligayahan sa mga maling bagay, sa mga maling tao, palaging nauuwi sa parehong kabiguan. Gabi, ang hangin ay malamig at sariwa. Magkahawak kamay na naglalakad sina Elara at Liam sa isang mataas na tulay sa BGC na tinatanaw ang mga nagkikislapang ilaw ng syudad. Ang ingay ng trapiko sa ibaba ay parang isang malayong ugong na lamang. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Liam. Pinisilang kanyang kamay. Ngumiti si Elara, isang ngangiting payapa at totoo. Wala. At lahat. Tumingin siya sa mga gusaling nagtataasan, sa mga ilaw na sumisimbolo sa libu-libong buhay at pangarap. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko. Sabi niya, dati, ang buong mundo ko ay kasing liit lang ng pag-ibig ng isang tao. Ngayon, pakiramdam ko, abot kamay ko ang lahat. Huminto sila sa gitna ng tulay. Humarap si Liam sa kanya. Hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Ang pagmamahal sa mga mata nito ay sapat na para punan ang lahat ng natitirang puwang sa kanyang puso. Hindi mo kailangang abutin ang lahat, Ella. Bulong nito. Dahil ang lahat ng kailangan ko, nasa harapan ko na. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa isang halik na hindi nag-aapoy sa pagnanasa, kundi nag-aalab sa pag-unawa, respeto at pangakong magkasama, isinara nila ang aklat ng nakaraan. Ang pag-ibig na natagpuan nila ay hindi perpekto. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang pag-ibig na sinubok ng panahon, binuo mula sa mga wasak na piraso at pinagtibay ng katotohanan. Isang pag-ibig na tahimik, matatag, at higit sa lahat, payapa. Habang nakatayo sila roon, dalawang anino, sa gitna ng liwanag ng syudad, alam ni Elara na sa wakas, tunay na siyang nakauwi. Minsan, ang buhay ay napakabagsik, pero puno rin ito ng katarungan. Sa kwentong ito, malinaw nating nakikita, ang mga traidor, ang mga pumipili na sakta ng iba, ay hindi kailanman makakatakas sa kanilang mga ginawa. Akala ng babaeng kasangkapan na makakamtan niya ang kaligayahan at pamilya ng iba, ngunit sa huli, ang kanyang masasamang gawa ang nagdala sa kanya sa kabiguan. Samantala, ang matapang na babae na alam kung kailan dapat umalis at masipag na itayo muli ang kanyang buhay at hanapin ang tunay na kaligayahan, siya ang tunay na ginantimpalaan. Ipinakita sa atin ni Elara sa kwento na ang pagpapatawad ay hindi palaging para sa nagkamali, kundi minsan ay para sa kalayaan ng ating sarili. Pinili niyang iwan ang nakaraang masakit na karanasan, hanapin ang kapayapaan, at itayo ang bagong buhay. At sa huli, natanggap niya ang pag-ibig at kaligayahan na nararapat sa kanya. Mga kaibigan, matapos marinig ang kwentong ito, naisip niyo na ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na iwan ang taong nagtaksil? O mananatili kayo at lalaban? At sa mga nakakaranas ng sakit sa puso, naniniwala ba kayo na darating din ang araw ng katarungan at kaligayahan para sa inyo?
Gusto ko rin talagang malaman ang inyong damdamin matapos mapakinggan ang kwento. Naranasan niyo na ba ang matinding pagtataksil? At paano niyo ito nalampasan? Ibahagi niyo sa akin sa comments. Palagi kong binabasa at pinapahalagahan ang bawat kwento ninyo. Huwag kalimutan alagaan ang inyong kalusugan at bigyan ng sarili ng oras upang mahalin ang inyong sarili. Sapagkat bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa tunay na kaligayahan.